Puntahan po natin yung una nyo nabanggit, yung tungkol po dun sa, doon nagsimula ang intro ng naging speech po ng Pangulong Marcos Jr. sa flood control scandal. Hindi niya direktang binanggit yung pangalan po ng kanyang pinsan, pero sinabi niya, dating House Speaker. Tama po ba yung naging way ng messaging ng Pangulo na hindi na binanggit yung pangalan? Nung sinabi lang dating House Speaker? Yun nga yung isa pa no, na nabanggit kong erase kanina. Medyo anticlimactic siya. Kasi dating former speaker, maraming dating former speaker. So you need so so yung mga tao ina-assume na dahil very recent patungkol sa pinsan yun. And tingin ko rin din medyo mabigat na sensitive na sasabihin mo yun. Nandun ka sa kamera na kung saan majority ng mga mambabatas dati doon nakasuporta doon sa pinsan mo tapos yung babang. So may certain feeling of awkwardness politically and politically on a personal note because yun nga pinsan niya. Pero tingin ko in terms of messaging to really establish credibility and to really establish na sasabihin mong seryoso ka dito, banggitin mo at specify mo yung pangalan at hindi rin din binanggit. Hindi titigil ang makinarya ng gobyerno para panagutin at habulin pa rin din si Zaldico. Oo nga, hindi nga Wala po, tayo narinig. Oo. Wala po wala tayo tayo narinig. narinig kay Zaldi. Sige, Yes, at bago niyo ah, puntahan si Saldi ninyo, ito lang trivia lang ito, no? Even yung pagpapakilala ni House Speaker Boji Di sa presidente, dati-rati buo yan eh. Ferdinand Romualdez Marcos, Ba, kahapon napansin mo R na yun, lang. Oo. Kung triple lang ito. Wow. Oo nga, ikaw nakapansin Ferdinand na. R. Marcos, hindi na binanggit yung Romualdez, no? Kaya nga, yun din ang, kung i-connect mo doon sa hindi, ito yung eksaktong words niya, ha? Ang sabi niya rito, no? At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Oh, wala nang pagbabanggit nga ng pangalan dito. Masakit man sa akin, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Yun. So, kung last year mahiya naman kayo, baka ngayon siya nahiya pagbabanggit ng pangalan. Oo. Pero Prof, balikan ko yung sinabi mo. Sabi mo kasi para mas maramdaman ng publiko na seryoso ka sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control, kahit sino pa yan, kaibigan yan o kamag-anak yan, banggitin mo ng diretsyo ang pangalan nito. Doon nga po, hindi na banggit eh. So anong message ang ibinibigay nun sa publiko ngayon? So hangin pa rin din po tingin ko yung ating public. Pangalawa pa DJ Chacha, ang dami doon na sana yung assurance. Ako tingin ko more of yung assurance kasi sana nagbanggit siya na hindi titigil ang administrasyon. Uusigin natin at pananagutin pa natin sa natitirang panahon ng aking administrasyon na panagutin pa. Nagbanggit tandaan din natin nagbanggit lang siya kontratista at saka mga mambabatas. Eto tanong ko, bakit hindi siya nagbanggit na at iba pang mga opisyales sa ehekutibo? Wala siyang binanggit tungkol doon sa ganung klaseng pronouncement man lang na the executive is also based on several reports na may mga personalities involved in the Mhm. executive. Pero Yeah. walang nabanggit doon eh. At Oo. higit sa lahat, yun din po, paano yung iba? Nadawit ang isa sa mga personalidad si Senator Escudero. Ano na, estado ng kanyang kaso? Nandoon rin din siya and presiding officer na siya. What is the indulgence of the council and so on. Ang perception ng public sa kanya is doing a good job as a presiding officer now. And, I hope not everything is forgotten in terms of dahil maganda lang yung pagpe-preside niya sa buong impeachment trial. And even yung mga congressmen din na sangkot dito po sa issue, wala rin tayo narinig kahapon. It's just Opo. dating House Speaker, parang in general yung naging sona kahapon ng Pangulo. Opo, at DJ Chacha, isa din na interesting, no? Kung mapapansin natin, over the weekend, bago magsimula ito, nung patapos yung linggo, hindi ko alam, and I don't know if it is just me thinking, hinabol ba yung dalawang kongresista na sinampahan ng kaso para masabi na mabanggit niya doon na may mga mambabatas na Mm-mm. meron sa Senado, meron din sa members of the House of Representatives na kinasuhan. Pero 'di ba parang kung babalansihin natin, nag-originate din naman yung budget
at saka lahat ng ito sa House of Representatives eh. Pero ang issue at ang naratibo nakapokus doon sa Senado ngayon at wala sa House of Representatives as well. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.